May nagtanong sa akin, "Good day sir, sana po matulungan niyo ako. Kasi po, may nagte-text na lending app, bugok na Ola. Bayad na po ako tapos in-uninstall ko na. Tapos po ngayon, sinisingil ako, may panibago daw po akong utang worth 3,639 kahit hindi naman ako umuutang ngayon po. Humingi ako ng details about sa sinasabi nilang utang ko sa app. Wala naman pong sinesend. Ano po bang dapat kong gawin?" Alright, napakagandang topic po nito, no? At napakagandang katanungan. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, ganyan po sila. Naknang kamote. No? Kaya po ako naniniwala na, no, na ang kanilang negosyo, bukod sa pagnanakaw lang po ng detalye, is yun nga po sinasabi nila na paghuhugas lamang daw po di umano ng pera. Dahil nga po daw yung pera, di umano galing daw po sa Pogo. So nagma-money laundering lang daw po sila, di umano. Yan, umano. Kaya ako gusto ko nang maniwala kasi kung legitimate ka talagang lending, no, gagawin mo yung due diligence mo, no, para malaman kung meron ba talagang kakayanan magbayad to, di ba? Gusto ba talaga magbayad itong tao na to? Hindi yung bigay lang ng bigay ng pera. Di po ba? Nakakapagtaka ho eh. Di ba? Kasi kahit anong dami ng pera mo, kung ganyan ka magpautang, aba, mauubos yan. Kasi walang magbabayad sa'yo eh. Di ba? Unang-una, kaya may credit investigation, no? Para po alamin kung may kakayanan po ba talaga magbayad. Di po ba? Tapos kung ganyan lang ang gagawin nila, bigay lang sila ng bigay ng pera, aba, kahit po siguro sa balon sila kumukuha ng pera, matutuyo yung balon. O di po ba? Kung legitimate na lending ho yan, ha? O, kung yan meron talagang illegal na ginagawa, kagaya nga daw na di umano, sila'y money laundering lamang dahil nga sa Pogo galing ang pera, di umano, ayan. Ganyan ho talaga mangyayari. Kasi talagang bigay lang ng bigay ng pera yan. Hindi legitimate na pagpapautang yan. Kumbaga yan is front lang dun sa kanilang ginagawang illegal. Totoo yan. Kung ganun nga ho, oh, Sus Mario. Kasi yun lang ho ang analysis ko dyan eh. Diba? Ang tagal ko na ho nagtatrabaho sa mga lending at financing. Hindi ho ganyan. O tapos, pagka napahiram na ng pera, pinasahan na ng pera, aba, pagka hindi ihaharas na agad. Paano makakabayad talaga? O gusto ba talaga nila magbayad? Kasi hindi dapat ganyan ang approach eh. Diba? Pwede mo naman tawagan ang tao, diba? Tsaka dapat ini-explain yung utang. Diba? May mga batas tayo sa Pilipinas na kailangan sundin sa nakakasakop po sa pagpapautang. Ba't hindi sinusunod? O ano gusto talaga nilang mangyari, di po ba? O kagaya ho nitong Ola po ninyo. Tapos nyo nang bayaran. O anong ginawa sa inyo? Pagka-uninstall, pa rin kayo, pinautang daw kayo. Wala kayong alam? Ba't po pwede ba yun? O nakita nyo walang yan, bawal yan. O, maliwanag ho sa The Truth in Lending Act na ang nanghihiram po dapat, alam niya yung kanyang hinihiram. Alam niya yung kanyang obligasyon. O, paano malalaman ng tao yung kanyang obligasyon kung hindi nyo naman sinabi? Ala namang tawag dito, binigay na authorization sa inyo. May hindi nga nag-click eh. Hindi nga lumapit sa inyo nangungutang eh. Di ba? Tapos gaganyan ninyo, sisingilin yung pili. Oh, di ba? Ito po ang gawin po ninyo. Tama yung ginawa ninyo, nanghingi kayo ng proof. Okay, manghingi kayo ng proof of disbursement. Okay, ngayon, pagka sigurado yan, walang maibibigay yan. Kasi gumagawa lang ng utang yan. O, di ba? Ngayon, pagka meron kayong proof of disbursement na pinakita sa inyo, talagang may disburse sila. O, ngayon, punta naman kayo doon sa GCash nyo. O kung saan man dinisburse po yung inyong yung sinasabing utang daw po ninyo. Checkin nyo ngayon kung may pumasok talaga. Dapat yan laging pinagbabangga, i-compare nyo. Yun kung galing sa kanila sa disbursement nila at yung galing po sa statement of account po ninyo kung may pumasok. Okay. Pagka walang pumasok, wala kayong utang. Diba? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw yun. Okay?
Ngayon, pagka nag-match na may pinadala sila at doon sa statement of account ninyo, merong nag-reflect na hindi nyo naman alam kasi hindi nyo naman talaga inutang eh. Di po ba? Aba, isolin nyo lang kung magkano yung pinadala sa inyo. Ganun lang ho yun. Kasi kahit makarating ho sila sa korte, wala silang laban. Bakit ho? Sinabing wala silang laban? Kasi hindi naman kayo nagre-request eh. Hindi naman kayo nagre-reload. Kaya nyo nga binayaran. Diba? Tapos na kayo sa kanila. O tapos padadalang kayo ng ganyan, wala kayong kaalam-alam. Katarantaduhan yan. Hindi ho ganyan ang tamang pagpapautang. Oh, nakita nyo? Pag tagni-tagniin nyo lang po talaga yung mga pinagagagawa nitong mga bugok at abusadong online lending apps, masasabi nyo po talaga, no, na talagang parang, no, money laundering lang talaga ginagawa nila, di umano. Totoo eh. Diba? Kasi nga, ang PAOK na po ang nagsabi na may connection daw po di umano yung Pogo sa mga online lending apps. Mga abusado. Okay? So, ano ang ginagawa nitong mga abusadong online lending apps? O, diba? Disburse dito, disburse doon, disburse dito. Ano ang gusto nila mangyari? Di huhugasan lang ho yung pera na ipinasok sa kanila galing sa illegal. O. Di ho ba? Pagtatagni-tagniin nyo lamang po. O, ano yan? Mabigat na kaso yan. May kulong yan. Kaya dapat yan, kagaya ho yung na-raid. Pagka ho yan napatunayan na gano'n ang ginagawa, abay, dapat yan hinahunting talaga. Kasi ang mahirap po nangyari, yung mga kababayan natin, na mga abusado, ahente ng online lending apps, ayan, tuloy ang naipit. Oh, 117 po yan kasi yung 14 bumaliktad na para idiin. Dapat yung 14 na yun sabihin talaga kung ano ginagawa niya, kung illegal ba talaga yan. O kagaya nga ho nun, sinabi ni Undersecretary Gilbert Cruz, no, yung hepe po ng PAOK na daw po yung walang secondary license yan. Okay? Hindi tama. Di ho ba? So wala talagang karapatan magpautang. Anak ka ng kamote. Yan ho ang mahirap. No, kasi hindi nila talaga alam yung mga nararapat na tawag dito na requirements para makapagpautang. Hindi akala ba nila mayor's permit lang yan? Hindi Oh, marami ho yan na kailangan nilang kumpletuhin. Kasi yung iba ho dyan, di umano daw po, bumibili lang ng ng mga lending companies. Ayan, yung ganun ginagawa niya mga yan eh. Oh. Kasi ano ngayon mangyayari? Jesus Mariosep. Kaya puro kawalangyaan lang talaga ginagawa. Kaya kung ako sa inyo, no, huwag niyo hong tangkilikin yang mga yan. No, kasi mapapahamak lang ho kayo. Nakita nyo, bayad na kayo. Oh, nagulat kayo ngayon, sinisingil kayo. Bakit? Di ba? Ba't kayo sisingilin kung wala naman kayong utang? Ay, di ba? O yan, sinabi ko na ho sa inyo kung anong gagawin po ninyo. Manghingi ho kayo ng proof na na-disburse. Pag nagbigay, compare nyo ngayon doon sa statement of account ninyo. Kung wala, wala talaga. Diba? Kung meron man, isolin nyo lang kung magkano yun. Kasi hindi nyo naman talaga hiniram yun eh. O, sabihin, magdemanda na kamo kayo. Diba? Kasi wala kamo kayo wala ka kamong alam doon sa pinautang nila na yun. O, hindi naman magdidemanda yung mga yan dahil alam nilang kawalangyaan yung ginawa nila sa inyo. Diba? Huwag nyo hong isipin yan. Kasi kung wala naman talaga kayong inutang, no? Di wala kayong babayaran. Ganun lang kasimple yan. No? Yan ang mahirap sa maling pagpapautang. No? Kaya nga yung ibang mga lending, financing at bangko, ibusit na dyan sa mga abusadong online lending apps na yan. Kaya nga sa totoo lang, dapat talaga yan, tuluyan ng tuluyan. No? Ako sa totoo lang, yung mga lending, financing at bangko na dapat yan magtulong-tulong para mapatalisik yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Ando na ako, may mga matitino pong mga online lending apps, pero bibihira po nga sila. Okay, mas nakararami yung mga bugok eh. Ay, mas maganda yun, pagka natapos na yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan, kung sino yung talagang legitimate, yun lang matira. Di ba? At least, mabibigyan ng tamang pagpapautang yung mga kababayan natin. Hindi yung kagaya ng ganyan utang pabugok Di ba? So, yun lang ang gawin po ninyo para matapos na yan. No? Pag hindi sila nagbigay, wag niyo silang pansinin.
I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.